Adlaw usab atong gisaulog ang kapistahan ni San Bernabe. Mainong danon kayo nga pamalandungan nato ang pagbasa sa unang pagbasa nga giingon na puno sa Espiritu Santo si Bernabe, si Saul ug ubang mga apostoles. Mao nga sila nagmadasigon, nagmakugihon ug nagmaisugon nga isangyaw ang maayong balita. O ang mga katawhan nga naminaw kanila nakakita, namati kanila o mituo. Dili tungod lamang sa ilang antigo sa pagsangyaw, kundili kay puno sila sa Espiritu Santo. Ug mausap kini ang atong gisaulog ni aging mga semana ang Pentecostes. Diin kita ng hangyo nangayo og nagampo nga ang Espiritu Santo mo kunsad unta dinhi kanato sa simbahan. Kay kung ang Espiritu maanaa kaninyo ug maanaa kanato, adunay kahiusahan, kalinaw, gugma, pag-alagaray ug magmabungahon, mutunhay ang gingharian sa Dios. Ang mahal nga birhen sa regla, nasayod kita nga puno gayud sa Espiritu Santo, mao nga nagpaambit usab siya sa gahom sa Espiritu, sa gahom sa Dios kanato pinaagi sa paghatag sa atong mga gipangayo, mga pangaliya ug mga pagampo. Ang ebanghelyo nagpahinumdum kanato nga tawhanon nga kinaiya manumpa magyuta. Pero usa pa kana kining bahina sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 5 naghisgot ang introduction niini nga kung ang inyong pagkareliyoso, kung ang inyong pagsunod sa kabubuton sa Dios sama lamang sa mga Pariseo sa mga eskriba, nandili kamo makasulod sa gingharian sa Dios. Ug giusa-usa ni Jesus sa pagpatay, pagpanapaw, pagpangawat ug karon ang pagpanumpa. So ang special topic is pagpanumpa. Kung manumpa kita, dili kalikayan. Manumpa kita, musaad kita diya sa bunyag. Pinaagi sa atong ginikanan, musaad ba kamo? Mutuo ba kamo? Musaad ba kamo nga mutuman sa kabubuton sa Dios? Musunod kang Kristo? Muingon ang atong ginikanan, oo, musaad ako. Nagatuo ako. Unya, pagdako na nato, ato ta sa eskwelahan, panunumpa sa watawat, di ba? Gitudloan mo niya na. Tanan ta, hantod gitudloan kita nga manaad permanente, saad, hantod sa kasal, hantod sa pagkapari, sa pagkamadri, musaad kita. Dautan ba di ay kini? Dili kini ang buti pasabot ni Jesus nga dautan. Ang dautan mao nga musaad ka nga dili ka mutuman. Musaad ka gikan sa bakak. Daghan man mga politiko atong madungog nga manaad, ilista pa na, ipanghambog pa, unya, musaad niya, pag-abot na sa termino, misa, ay nambog raman to. Mao nag-ingon ni Jesus nga, gikan na sa yawa kung sobra na, labi na gayod kung dili kita magmatinud-anon diha sa atong saad. Kitang tanan makasasala, kisa may way kasala dinhi. Kitang tanan, nasa matagigayon ug unya, once in a while, we forget our pledge, our promise. Mangutang ta, dili mamayad. Mangutang ta, awayon ang atong giutangan aron dili na ta singlon. Aba? Musaad ta nga magmatinud-anon ta sa uyab, sa mga unsa pa, mga basta unsang butang. Apan ang buti pasabot ni Jesus, asa man nagagikan kining atong pagpanaad? Sa Dios o sa yawa? Nganong manaad man ta? Nganong musaad man ta? Aron pahulamon ta, aron mutuo ang atong gisaaran. Apan ang mainungdanon mao ang gitudlo ni Jesus, mulabaw pa unta kita sa pagtuman sa balaod sa mga Pariseo ug mga eskriba, the righteousness of the scribes and the Pharisees, by asking ourselves first and foremost, in the beginning, where is this coming from? Kung mupatay ka, magsugod gina sa kalagot ug kaligot-got. Ug musaad ka, magsugod na asa sa bakak o sa kamatuoran. O kung musaad ka,
hinumdumi nga dili lamang ikaw. Usahay mo saad ka sa langit, musaad ka sa Dios, mangayo ka o mangayo kita grasya sa Dios nga makatuman kita sa atong mga saad pagka matinumanon. So ang punto is, are we truthful? Are we faithful? Do we have the fidelity to see through our promises, to fulfill our vows? That's why we need the Holy Spirit. That's why we need God to be with us, to give us the grace, ang grasya sa pagpanaad. Ang grasya. Oo kung oo, dili kung dili. Kita mga Pilipino kasagaran, maski na dili, mingulag, para wa na samok, para ang inahanon. Dahil, buhatan ni, mingulag, pero dili na tumanon. Nya usahay, sige tag-o, kaya di ta gusto makapasakit. Pero sa labaw ng kasakit, kung maingon o guo niya, di mutuman. May pagmusulti ka na daan nga dili o dili. Ay may magpugos nato, naman tayo kagawasan sa pagpili. Mas maayo man ang ino nato nga we see in the beginning, in our relationship, we are honest and truthful. That's why it's a very luoy kayo ta kung ang atong mga saad, wala na kinigitawag ang pulo nga honesty sa atong bokabularyo. Authentic and honest, that's what our relationship with God is. Sukuta sa Ginoo, sukuta. Malipay ta, malipay. Mangayo ta, mangayo. Kaya ang Ginoo makigdil, mudil man kanato in truth and in spirit. That's why it said, it's only in truth sa kamatuuran ug sa espiritu ang pagsimba sa Dios. Amen? Amara to, simple ra kaayo na siya, pero laom na siya ug pamalandungan nato. Unya atong iapil ang atong mahal nga inahan, kay siya matinud-anon gikan pa sa pag-ingon niya, oo, Ginoo, matuman kanako ang imong pagbuot hangtod sa krus, hangtod sa gisaka siya sa langit. Consistent, faithful, and that is the example when Mama Mary has shown us fidelity, faithfulness to the promise, fidelity and faithfulness to the will of God in her life. Are we too following the example of our Blessed Mother? Are we too trying to be truthful? Bisag walay tao, honesta. Walay nakakita, honesta. Ug kita musulti sa kamatuuran. When we worship God in truth and in spirit, that's what Jesus is telling us. Your righteousness, your religiosity should surpass that of the scribes and the Pharisees in chapter 5, beginning chapter 5. Because if you do not do that, you will not enter the kingdom of God. Okay na ta? Nanamoy na po nga pagtulunan, nanatay ang ngayang pamalandungan karong this novena mass, our devotion to Our Lady. We always see the connection of our Mother, Jesus, and ourselves. That's why we are here to learn. That's why we are here to understand through the Holy Spirit. Wa man tamuan nilang kay aron bigyan mo ko nito, tagaay ko Ginoo, sige ra man taghangyo. Wa magyunay, dili man na siya mo balibad. Pero naabatay pagpamalando nganong sige man tagpangayo. Kay na adlaw-adlaw na man tay panginahanglan. Pero nganong dili man ta makatuman, usay mo sa ata, Mama Mary, pag maayo ko. Nabitaw ko'y parishioner sa una sa butuan. Nag-uol siya kay nagsaad siya sa Santo Niño, nya wa naman siya kwarta, pobre naman siya, nya lisod maran dinhi. Niko ana na may Santo Niño diya sa sa Butuan, may parokya nga Santo Niño. Adto dito. Ampo dili makinahanglan nga dito yung ka sa Simala o sa Regla o sa Santo Niño. Kay ang pag-ampo wala ana sa lugar. Ang pag-ampo, ang debosyon sa mahal nga Birhen sa tanang lugar. Pero nindot sab nga makaani mo diri para magkita-kita ta. Magkita-kita mo inyong mga silingan. Boto tumbaldita ka yung silingan, libakira. Diboto po din na siya sa mahal nga Birhen.
Ayaw na lang nagliba ka, iampo na lang na siya. Katuok, grabe kayo itong magpatanto. Diboto din na siya sa mahal nga birhen. Iampo na lang. Nga unta, matuhop sa kasing-kasing ang gisulti matag Domingo, Sabado diri nga dunay kabag-uhan. Kaya ang Espiritu Santo mauramang magbag-o kanato. Sa atong kaugalingon, balik-balik man ta. Pero kung tuhupon, punon kita sa Espiritu, sigurado kung matuman, mabuhat kayo nato. Last, amen. Malihog manindog na ta. Ug atong karong ipadangat sa Dios ang atong mga pasalamat, mga pangaliya ug hangyo sa mahal nga birhen nga unta mahisama kita kaniya tugob sa Espiritu matinud-anon sa atong pagtuman sa atong mga saay. Sa matag pag-ampo ang atong itubag asiya na mosulti. Mga pag-ampo sa katawhan, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ang nag-alagad sa simbahan, magpadayon sa ilang mainitong pagpangalagad sa walay pagpaabot og bayad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang matag nasod ug matag tawo nga nagdumala niini makabaton na og kalinaw kahiusa ug gugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga pinaagi sa pangalian ni San Bernabe, apostol, ang mga masakiton sa atong banay makabaton og kaayuhan sa lawas og kalag og magpadayon sa pag-ila og pagpadayig sa buhi nga Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga misyonero lukop sa kalibutan magdani og mas daghan pang katawhan pinaagi sa ilang mga panig-ingnan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa World Meeting of Families nga magahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Chupilo Kamomot, Joel si Baripari, mga sulugoon sa Dios, mabayaw sila ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa kalinaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Special intention para sa atong parokya, sa atong National Shrine, mga nagtigom sa Assembleya, Parish Assembly, lamdagan unta og giyahan sa Espiritu Santo aron sa hamubo nga pagpamalandong ug meeting makakabot sila og mga maayong mga pangunahuna, maayong mga programa aran sa kalambuan sa atong parokya o National Shrine. Ang mga delegates from different districts, chapels, ministries nga magtigom karong adlaw. Mangayo kita sa gasa sa Espiritu alang kanila ug ato iampo nga magmalampuson ang maong katuyuan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Mahigugmaon og tunhay nga Dios, paminawa ang hangyo sa imong katawhan. Pinaagi sa madasigong pagsangyaw sa ebanghelyo sa imong apostoles. Kami usab mainiton nga muhalad sa among kinabuhi alang sa mga nanginahanglan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkod, andamon ang atong mga halad.